i-deliver tayo sa Lalamove. Wala pa kasing pumapasok ng booking kay Grab sa kay Joyride. Bale dito lang yan sa Cubao. Try natin siguro mag double booking after natin ma-pick up yung mga item, mga gamit na di-deliver natin. Kaya ako naisipan din ma-pick up to dahil malapit lang din yung papuntang pick up location. Siguro wala pang 1 kilometer. So all goods na rin yun. Kesa maghintay tayo sa wala. Tagal na paghihintay natin, wala pang pumapasok kay Grab sa kay Joyride. Araw ng Sabado ngayon mga dre. Okay, kakarating ko lang dito sa pick up location. Hindi ko pa natatanong kung ano yung pipick upin natin dito. Pero tinawagan ko na rin yung tao. Ano po yan? Parang drawer, cabinet. Yan lang po ba? Ito lang. Okay mga dre, ito yung pick up natin. Ito yung di-deliver natin. Tinupay ko lahat ng upuan. Salamat. Malapit na tayo sa drop-off nito, itong item na to sa Pasig. Kasi may double booking sana tayo ngayon. Hindi ko na na-pick up yung isang i-deliver natin kasi mag-aabono tayo ng 5,000. Hindi ko nabasa. Buti hindi tayo hindi natin tinuloy yung pagpunta. Parang may pinapabili, so 5,000 daw yun or mahigit. Hindi ko na pinuntahan yun. Mahirap na mga dre. Dati naalala ko sa 7-Eleven, muntik na tayo may scam. Tapos na-scam na tayo, natuloy na tayo sa isa. Ano rin yun hindi ko lang alam kung 500 to 1,000 yata na-scam sa atin. Ayos lang yan. At least may experience tayo nangyari. Hindi na nga sana maulit yun. Medyo nag-iingat na tayo sa mga ganyang abono-abono. Dapat tanggalin na ni Lalamove yung mga abono-abono ng mga ganyan. Kasi hindi naman maano ni Lalamove kung talagang tunay talagang may papabili or talagang tunay yung tao na kailangan niya yung item na yon. Yung mga iba talaga inaabuso. Dami ng scammer. Pero hindi ko naman lahat. Ito yung iniiwasan natin sa Lalamove, yung mga skinita. Buti naman lumabas yung may-ari ng pedicab. Karamihan sa mga sa mga Lalamove, ang hirap ng area na dadarap upan natin. May pedicab dito sa kaliwa, may motor dito sa kanan. Problema, ayaw sumagot ng pag-deliveran natin. Okay mga dre, na-deliver na natin yung cabinet. Babayaran na lang. Madumi lang yung ilalim ng cabinet. So mamaya ko na nalinisin sa bahay. Yan dito tipo. Punta ngayon tayo sa booking natin kay Lalamove. Mga bihira lang ako tumanggap ng booking kay Lalamove pag wala talagang booking kay Grab. Papa. Ilang piraso yan sir? 5 lang, no? Okay na sir, salamat. Yan lang, 5 bucks lang na price. Maliliit lang, hindi naman ganun kalaki. Bali, Lalamove tayo ngayon. Tumanggap tayo ng double booking. So, papunta na tayo sa pangalawang booking. Bali, 200 kg itong isa. Tapos yung pinanggap natin, 200 kg din. So, bali, dalawa yun. Double, sir. Thank you. Medyo matagal-tagal din na araw tayo hindi nakapagmaneho sa Lalamove. Medyo nakakapanibago rin mga dre. Ang maganda lang dito sa Lalamove, walang taong sumasakay. Kasyang-kasya naman mga dre, konti lang yung di-deliver natin, yung pangalawa natin. Tapos yung 5 box na french fries na sa likod. Yung mga booking natin. Yung i-deliver natin sa Marikina, malapit na sa San Mateo. Medyo malayo din. Pero yung Marikina pa rin uunahin natin kasi pagkain, baka hindi na tayo tumanggap ng booking. Sunod natin yung papuntang Marcos Highway. Okay mga dre, kaka-arrive lang natin dito sa first booking natin. Unang drop-off, pinili ko yung Marikina. So tawagan ko muna. Okay mga dre, Dati ako na! Po sir, pumasok ko. Bali, na-drop off na natin. Paid by credit pala yun. Nakarating lang natin dito sa pangalawang booking natin. Paid by credit ulit. Wala tayong cash na natanggap kay Lalamove. Dito na ako sa bilihan natin ng ng pagkain natin. Dito ang karinderya. Diyan tayo bibili ng ulam. Ang daming pagkain. Ito yung gusto ko. Giniling. Magkano po order ate? 9. Yun, may booking na tayo. B. Santa Ana. Then turn right on M. Pick up location Marikina sa CTBC Bank. Tara mga dre, kain muna tayo
Ito tayo kumakain ng magahan. Walang galawan yung traffic. Dre, kakababa lang ng pasero natin. Ito yung din-wrap off natin. 340 meters lang. Kuliklik. Kahit ilang beses i-clearing operation to mga Dre. Dami pa rin no? Halos sinurado na yung kabilang side to. Yun o. Makakarep ko lang din dito sa lugar na pasero natin mga Dre. Mental ka ba? Sa likod sasakay ito. Okay, dito ngayon tayo sa Ortigas. Dito nagpatid yung pasero natin mga Dre. Parating lang natin dito. Alas 3 na mga Dre. Nag-set destination tayo papuntang Robinson's Place, Manila. So may na-pick up tayo dito. Dito ngayon tayo sa Garnet, Ortigas. Bale, papuntang Makati itong natin. Umiiwas nga tayo ng Makati. Ito yung drop-off natin. Yun nga tayo, oras po babae. yan ay hatid po sa atin ng Siya nga yun. sa mga kadrap. Good luck sa atin mga Dre. Medyo matraffic. Dito lang po ba? Okay. Wala na namang internet. Bale, may pumasok na booking. Hindi natin makita kasi hindi natin ma-drop off to. Ay nako, lalagpas na naman tayo. Sana huwag tayo lumagpas, tama yung direction natin. Connecting pa rin, no? Parang mga alas 6, alas 3 pa lang ng hapon. Yung panahon makulimlim lang talaga. Maya-maya ng konti, kakain na tayo. Mag-alas 4 na. Ito yung pananghalian natin. Tatanggap muna tayo ng isang booking. Subukan natin kung may booking tayo makuha. Bali, at least ngayong araw mga Dre, marami tayong nagawa, no? Napaayos ko na yung sasakyan natin. Napa-change oil ko na rin. Engine oil, pati yung transmission natin. Napalitan na rin natin ng filter saka langis. Yun na importante. So next natin, hindi pa naman daw palitin yung natin, differential oil, 100 mahigit kilometer. Yun ang pagkasabi sa atin. Doon tayo mag-isip na palitin yung natin, langis natin sa differential, no? Ang next natin ayusin dito sa sasakyan, papalitin natin naman ng coolant. So siguro bago mag 50,000 or bahala na, magtatanong-tanong muna tayo kung papaabutin pa natin na 80,000. Nagano ako sa sa Google 80,000 daw Basahin natin yung manual natin. Ayos lang yun, kahit na dire-diretso gastos natin para wala na tayo iniintindi masyado. Buti nga ngayon hindi masyadong matraffic dahil alas 3:53 pa lang yung oras natin. Dito yung natin. Grabe, busy dito. Yung araw na clearing na to. Ewan ko lang kung parte pa rin ng Makati to, Manila, sa Onyx. Bali, 2 lane na yung sinakop nila. O, time check tayo, 4:34 ng hapon. Nakadalawang set destination na tayo. Dito yung natin, pupuntahan yung pasero natin. Na-traffic tayo dito sa Mabini, Manila. So dito yung pick up natin. Papunta pa lang tayo nga pala. Kaka-drop off lang natin ng rush hour na rin. Kaya traffic. Grabe, traffic. Yung ginagawa. Grabe si Bingit to. Apa pala na ginagawa dito. Pagin nasa Cubao na tayo mga Dre. Gabi na tayo. Pero pa lang naman, mag-alas 7 pa lang ng gabi. Kaka-drop off lang natin di sa Cubao, no? May booking ulit tayo pumasok. Nag-set destination na tayo pa uwi ng bahay. Tanggawin na lang nila appliances tapos pagkain. Yan lang. Ay, may pushcart pala goods mga Dre, kain tayo. Bumili muna tayo ng tasty, no? Para sa bunso ko. Nagwawala daw kanina Inubos ng kuya niya yung tasty. Andre, nakamagkano lang tayo ngayong araw. Uwi na tayo ng bahay ngayon. Mapapagas muna tayo bago tayo umuwi. Kaninang umaga,
nagpagawa tayo ng sasakyan. Natapos din tayo siguro mga alas 10. Pag hindi tayo nagpaayos ng sasakyan, tayo 3.5 tayo. Pero maliit lang yung kita natin ngayon. All goods lang yan mga dre. Bali 5 times na tayo bumabiyahe sa isang linggo. Hindi naman pare-pareho ang kita natin araw-araw. Minsan malaki, minsan maliit. Ganun talaga. Maga pa. 8:22. Pero pag nagpaabot tayo ng alas 10, siguro aabot pa tayo ng 3.5. Dagdag lang ako ng isang araw para sa ibang araw na mahina. Kasi 4 na araw lang talaga tayo bumabiyahe. Biyahe ulit tayo bukas. Minsan nakaka-4,000 tayo, minsan nakaka-3.5, minsan nakaka-3,000, minsan 2.5. Naglalaro lang sa ganun. Parang ngayon, naka-2.8 lang tayo. Iba-iba. Ngayong araw, ito yung kita natin, 2.8. Time check. Marami pa impact sa laban. Kasi nangyayari naman po sa Konsumo ng gas natin 784. Okay mga dre, pauwi na tayo ng bahay. Kita-kits tayo bukas. God bless po.